Mariing tinutulan ng dating kinatawan ng unang distrito ng Misamis Occidental na si Engineer Diego Nonoy T. ang inihaing impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit niya, hindi lamang ito walang maidudulot na mabuting pagbabago sa bansa, kundi isa rin itong walang saysay na hakbang na maaaring magdulot ng mas malaking pagkakawatak-watak sa halip na solusyon sa mga tunay na isyong kinakaharap ng mga Pilipino. Si Almar Forzuelo magbabalita. Legislation. Diretsahang sinabi ng dating kongresista at ngayon mayoral candidate ng Plaridel Misamis Occidental na si Engineer Diego Nonoy T. na hindi siya sang-ayon sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, ipiniliwanag niya ang kanyang paninindigan at binigyan diin na kahit may isa katuparan ng impeachment, wala naman umanong magbabago sa bansa dahil limitado ang aktual na tungkulin ng Vice Presidente maliban sa pagiging kahalili ng Pangulo. Nyaway gamit. Kay kasagaran man god ang impeachment para na sa presidente. Kay once ma-impeach ni mong presidente, mausab ang management tanan, mausab ang sekretary, usab tanan, pero i-impeach ang vice president. Murag way na hitabo. Ang vice president wa may function. Ang vice president kato iyang giingon, designated survivor siya. Kung naay may tabo sa presidente, siya ipuli. Bagamat kinikilala niyang bahagi ng kapangyarihan ng Kongreso ang impeachment, naniniwala siyang mas makabubuting hintayin ang resulta ng investigasyon ng Commission on Audit o COA bago gumawa ng anumang hakbang. Naikatungod ang Congress pag-imbestigar. Pero ang mutanaw unta na, kung naabay sala si Vice President, nagamit bagid niya sa dili maayong paggamit ang kwarta, ang Commission on Audit sa wala pa buta sa Congress ang desisyon sa Commission on Audit. At kung siya mismo ang nasa posisyon, walang pag-aalinlangan ng kanyang sagot. Hindi siya kailanman pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil naniniwala siyang ito'y isang hakbang na hindi makabubuti sa bansa at wala ring konkretong pagbabago na may dudulot sa gobyerno. Pero kung ako inyong pangutanon, kung ako pa'y congressman, bubutar ba ko sa impeachment, ang akong tubag sa tinuray, dili ko mupirma. Samantala, binigyang linaw rin ni T ang usaping tungkol sa Intelligence Fund at kung paano ito ginagamit. Ayon sa dating kongresista na si Diego Nonoy T, bahagi na ng operasyon ng halos lahat ng syudad sa bansa ang pagkakaroon ng Intelligence Fund. Paliwanag niya, ang pondong ito ay nakalaan para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Halimbawa sa mga kaso ng iligal na droga, kailangang magsagawa ng bypass operation ang mga pulis upang mahuli ang mga pusher. Ngunit anya, hindi ito magiging posible kung walang sapat na pondo para sa operasyon. Dahil dito, iginit niya na tama lamang ang naging desisyon ni Vice President Sara Duterte na huwag ibunyag ang totoong pangalan ng mga tumanggap ng Intelligence Fund upang maprotektahan ang kanyang seguridad. Di na nimo itugan ang tinuod nga ngalan, sakto po si Vice President Duterte, dili pwedeng itugan ang tinuod nga ngalan sa imong intel, sa imong espiya, kay mampatyan po siya sa imong gisiyang gisumbong. So, mo nang nato'y mga ngalang Piatos, sa to Mary Grace Piatos. Samantala, hinimok na ng prosekusyon ng Kamara si Senate President Chis Escudero na mag-issue ng writ of summons upang utusan si VP Sara Duterte na tumugon sa mga artikulo ng impeachment na inihain laban sa kanya. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNA News.